Hello guys! So, ang topic natin for today, eto, mga adventurous places na pwede kayong mag-baby time or magkantunan. Di ba? Alam ko na tayo or may iilan dyan na mayroong mga fantasies or may mga ninanais na gawin pagdating sa baby time. Di ba? Yung iba ay talagang medyo adventurous type at meron silang mga kakaibang mga ginagawa kapag usaping baby time or kantunan, di ba? So, kapag interesado ka, panoorin ang video na ito. So, without further ado, whoops, disclaimer muna tayo. Of course, itong mga sasabihin ko, hindi ito para sa lahat. Ito ay para sa mga medyo adventurous ang nature, mahilig sa kakaiba, yung talagang medyo malawak at open sa mga kakaibang gawain. So, eto, ating aalamin ang mga lugar or mga pagkakataon na mas nagbibigay ng enhancement ng thrill sa usaping baby time. So, punta na tayo sa number one. Number one, eto, yung kapag ikaw ay nasa live video. Maaring yan ay kapag ikaw ay nagla-live sa isang social media platform or ikaw ay nakikipag-usap FaceTime sa mga kaibigan o kahit sino dyan. Pero behind the scenes ay meron palang milagrong nagaganap. Ang nakita lang naman dyan is yung mukha mo, di ba? Hindi mo naman ipapakita yung lower part ng katawan mo. So, yan ang gawin mo. Yung ganyang mga gawain ay talagang nagbibigay ng sobra-sobrang excitement. Thrilling yan, di ba? So, itry mong gawin yan. So, ayan po, ang number one. Number two. Ito, yung alam ko marami ang gumagawa nito. Ito yung sa loob ng sasakyan. At least, pag nasa sasakyan ka, ay safe ka. Private space mo yan. So, kahit anong gawin mo dyan sa loob ng sasakyan mo, ay nasa iyo yan. That is your private space. Make it sure lang na tinted yung sasakyan mo. Kasi maaari kang mag-cause ng iskandalo. Kapag kitang-kita naman kayo sa loob ng sasakyan, maaring yan ay papasok sa alarm and scandal. So, kung ikaw ay nagbabalak na gumawa ng ganyang mga kababalaghan sa loob ng sasakyan mo, magandang adventure yan. Subukan nyo, itry nyo. Pumunta kayo outdoors, kahit saan yan, sa parking space, diyan sa parking lot, diyan sa gilid ng kalsada, kahit saan. Di ba? Kakaiba ang mararamdaman mo, excitement dyan. So, yan po ang number two. Number three, eto. Pag medyo mas adventurous ka, ayain mo yung partner mo na pumunta sa isang hotel. Yung alam nyo na medyo mataas yung hotel at doon kayo sa balcony mag-baby time. Di ba? Piliin nyo yung mas mataas, mas maganda kasi yung view sa balcony ng hotel na yan ay talaga namang nakakadagdag ng adventure, ng thrill. Di ba? Diyan pa lang sa balcony na yan ay talagang kakaiba na ang dulot na kaligayahan kapag nandyan kayo, nag-baby time. Di ba? Nasa balcony kayo, so exposed kayo na maaring makita ng ibang mga tao sa ibang mga parts ng building o sa mga kabilang mga building. Di ba? So, ayan po. Para yan sa medyo mas adventurous na mga nilalang mag-partners. So, ayan po ang number three. Number four. Ito, yung sa mga park. Siguro may iilan din sa inyo na guilty or nakaranas na ng mga ganyang mga pagkakataon o mga gawain. Di ba? Alam nyo, pwede naman kayong mag-date or maglakad-lakad, lalong-lalo na sa gabi. Yung tipong medyo konti na yung mga tao, tapos medyo tignan nyo kung saan ang place na pwede kayong mag-quickie time. Di ba? Kapag mga ganyan kasi talagang sobra yung thrill na mararamdaman ng bawat isa dyan. Yung talagang adrenaline rush ay talagang labis-labis. Kaya kahit saglit lang yan ay talagang sobra-sobrang ligaya ang mararamdaman nyo. Di ba? Yung feeling na talagang mahuhuli kayo, yung feeling na may makakita sa inyo ay mas nagdadagdag yan ng excitement sa inyo. Sobrang sarap, ligaya ang
maidudulot niyan sa inyong dalawa. Try nyo, pero make it sure na hindi kayo mahuhuli. So, yan po, number 4. Number 5, ito, sa isang lugar kung saan mayroon kayong inuman ng tropa. Siyempre, kasama mo yung partner mo dyan o yung girlfriend mo o yung karelasyon mo. Kapag kukunti na yung mga tao dyan, pwede kayong maghanap ng place na pwede kayong mag-quickie, o di ba? O kaya, kapag yung iba ay lasing na, o yung iba ay nakatulog na, o di ba? Pwede kayong gumawa ng isang kababalaghan dyan. Alam nyo, kapag mga ganyang mga pagkakataon ay talagang katulad ng ibang mga sinabi ko, ay talaga namang oozing with thrill and adventure ang nararamdaman mo dyan. Hindi mo alam kung mahuhuli ka. Hindi mo alam kung may makakakita sa inyo. Kaya yan ay mas nagdadagdag ng adventure at ng excitement na nararamdaman nyo sa inyong ginagawa. O, di ba? So, ayan po, ang number 5. Number 6, sa swimming pool. Pwede sa beach, yan. Basta make it sure na medyo safe naman kayo. Kapag sobrang dami naman ng tao dyan, ay talaga namang pansin na pansin kayo dyan kapag gumagawa ng milagro, o di ba? Kapag kayo lang, the better, di ba? Pero kung talagang hindi maiwasan, make sure na konti lang ang tao. Tsaka make it sure na hindi masyadong pansinin yung ginagawa nyo. Pwede namang magpasimple. Pwede naman kayong lumayo-layo kapag maraming pools, o pumunta kayo sa isang pool na medyo kayo lang or konti lang talaga ang tao. At doon kayo pwedeng magpasimple. O, di ba? Ayan po, ang number 6. Number 7. Ito, sa bintana. Bintana ng bahay mo or sa bintana kung saan man kayo pumunta, basta dyan sa bintana. At para madagdagan yung adventure at excitement, ay tanggalin mo or i-move mo yung kurtina. Parang kitang-kita kayo sa labas. O, di ba? At least, kayo ay nasa loob ng space nyo dyan sa private na lugar. O, di ba? Ang ginawa nyo lang ay talaga namang dahil adventurous kayo, di ba? Okay lang, ipakita nyo. Baka sakaling may nakatingin sa'yo, o, di ba? Minsan may mga ganyan na talaga mas tumitindi ang kanilang kasabikan kapag may nakakakita sa kanila or may nanonood sa kanila, o, di ba? So, ganyan ang gawin nyo. Diyan kayo sa may bintana mag-bebe time. O, di ba? So, ayan po, ang number 7. 2,000 years later. So, ayan po, ang mga iilan lang naman yan sa mga lugar na maaring gumawa kayo ng kakaibang adventure pagdating sa bebe time. O, di ba? I-try nyo kung saan kayo mas komportable, kung saan yung alam nyo mas nagbibigay ng ligaya sa inyong dalawa, gawin nyo. O, di ba? So, ayan po. Sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.